paano ninyo mapapagaling ang inyong mga sakit in a natural way. So ang food guide, ang pinakabasihan niyan is hindi po yung calorie deficit. Karamihan ng tao, akala nila, pag kumain ka ng less, okay na yun. Hindi enough yun. Kailangan alam mo kung ano yung epekto ng kinakain mo dun sa pinaka-master hormone ng metabolism. Ano ba yun? So master hormone ng metabolism is boss insulin. Ano po? Ano ba yung boss insulin na yan, Doc? Yan yung nagsasabi sa katawan natin na mga cells o yung pinaka-maliliit na units ng katawan natin, buksan mo yung gate at papasukin mo ngayon yung asukal, which is glucose, yun yung breakdown product ng mga kinakain natin na carbohydrate. So, 3 ang macronutrients natin. Meron tayong protina, meron tayong carbohydrates, at meron tayong tinatawag nating fats. Yang 3 macronutrients na yan, lahat sila ay merong epekto sa hormone na insulin. Ano-ano, Doc, yung mga macronutrients na yan? So, protina, for example, ano-ano yung mga protina? Karne, itlog, nuts, isda. Ano-ano, Doc, yung mga carbohydrates? Yan po yung mga grain products po, rice, baked goods, mga tinapay, noodles, and of course, lahat ng mga snacks. Karamihan ng snacks na nabibili sa groceries, yung mga naka-box, naka-plastic, karamihan yan may carbs kasi lahat naman yan dinadagdagan ng asukal. So, yan yung carbs po, And finally, meron tayong fats. So, ano naman, Doc, yung mga fats? Ayan yung mga oils natin, mga taba ng, for example, karne, taba ng isda, coconut oil, olive oil, mga taba po yan. And lahat yan nandito sa food guide. Kung hindi nyo pa nada-download ito, paki-download po. Saan, Doc, matatagpuan yan? Doon lang po sa levelupwithdriris.com. Now, if you look at the go section, nakadivide siya doon sa 3 macronutrients. According to sa pinakamahalaga, syempre protina, building block kasi ang protina eh. Karamihan ng mga sumusubok, lalo na yung mga nagpapapayat, dito nagkakamali. Kasi karamihan ng tao gustong pumayat, kala nila basta kumain ng less, okay na yun. Hindi po okay. Kasi pag kulang ang ating protina, then magkakaroon tayo ng muscle wasting. Pag kulang yung protina, hindi kayo makaka-experience na kayo'y busog na. You will always feel hungry. Tapos ayun na nga, nagma-muscle wasting. So hindi maganda rin ang kinalalabasan ng mga tao na nagka-calorie deficit lang pero hindi naiintindihan na mahalaga ang protina at ang taba. So that's why dito sa food guide, kung mapapansin nyo, sila yung unang 2 naka-mention dyan, proteins and fats. So, in order for you to create a proper low-carb plate, may steps po yan. Una muna yung protina. Choose your protein. Ano yung requirement, Doc? 1.2 to 1.7 grams per kilogram body weight per day. Pagkatapos ng protina, number 2, choose yung fat. Then, low carb. Low-carb vegetables kung kailangan, kung gusto nyo, idagdag nyo. Maganda rin ang low-carb vegetables kasi alam niyo, personally sa akin, alam ko some people don't like vegetables, pero it's very good para maiwasan yung constipation, for example, right? And then finally, i-review ninyo yung meal ninyo. Is it nutrient dense ba? Satisfying ba yung meal ninyo? And is it low-carb? Gaano ka low-carb, Doc? So ito po, 3 uri ng low-carb. 3 uri according sa kanyang net carb content. So keto, less than 20 grams yan. Moderate, 20 to 50 grams yan. Liberal, 50 to 100 grams. Karamihan sa atin ay pwede dito sa keto and moderate para talaga makakita po ng epekto ng pagbabago ng paggaling.